Good morning mga kabukid. Ako nga pala si Jeffoy. Papaliwanag ko nga pala sa inyo itong pinagagana kong solar powered na water pump. Ito ay walang baterya. Pinapagana lamang na itong BFD tsaka itong voltage drive device using a solar panel na wala siyang baterya. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano to ang linya nito, paano siya napapagana. Pakita ko rin kung ilang panel din ang required nito para mapagana to. Akit tayo sa taas para pakita ko sa inyo kung ilang panel ang nasa taas. Ito nga pala ang panel na ginamit ko. Apat na 360 watts ang per isang panel. So apat yan, naka-series yan in parallel. So dalawa sila is series, then naka-parallel yan. Then may kita nyo may iba pa akong mga panel dito. Ito yung mga basic panel ko lang para sa mga ilaw. Kasi dito wala pa naman akong kuryente. Kaya mahilig lang akong mag-collecta ng mga solar. At dito ko ina-apply. Sakto-sakto at medyo bukid din to. Ayan, kita nyo. Ginagawa pa yung bahay namin. So ito yung tangke. Kung makikita nyo, masilip na. Galing yan sa baba. Papakita ko rin sa inyo kung anong pump din ang ginamit ko. Ayan, dito naman sa baba, ito lang naman ang ginamit kong pump is basic lang naman. So 1 horsepower lang naman siya na 220 volts. So 220 volts to, pwede siya sa kuryente. Yung nga lang ginamitan ko lang siya ng VFD para ma-convert siya sa 220. Kasi ito nakikita nyo yung pressure niya. Kung papatayin ko to, kita nyo tumataas yung pressure niya. Yan. So ayan, hanggang dyan lang yung reach ng pressure niya. Kaya pag bubuksan ko siya, tama lang mga ilang PSI lang, 20 PSI, para ma-maintain yung pressure, kasi kailangan ng pump ang pressure. So pakita ko sa inyo saan galing to. Yung tubong yan dito lang yung galing sa poso. So itong nakikita nyo tong isang banto, ito yung main dapat na pump papunta doon namin doon ko ilalagay. So ito, pinatakbo ko muna doon na yun yung pump para matesting ko muna gamit yung kasi yung solar panel ko yan pa lang ang kaya. Bumili kami ng yung golds na pump. Mas mataas ang kailangan doon kuryente na. So ito yung dati may poso rito, yan pilibag na namin. So ito na yung pump papunta doon. Papakita ko sa inyo kung paano ang wiring diagram nun. Pakita ko muna sa inyo. Magsimula tayo ulit sa solar ulit. Balik tayo dito sa solar. Kita nyo to. Ito. Punta natin yung wiring. So ito yung mga wiring nya. Ayan. Ito ay naka-series lang. Ayan. Ito siya. So, itong dalawa, naka-series yan. Tapos, papunta rito, ito rin dalawang yan, naka-series din. Tapos, naka-parallel na ngayon sila. At papunta rito sa baba. Ito nilagay. Yan yung butas niya. Papunta dun sa kwarto. So, ito na yung mga kable na pinanggalingan nitong mga solar panel na to. So ang panel naman ito is 360 watts ang kada isa. So i-compute na lang natin yan is 360 plus yung dalawang nakaparallel na yan. Saka bibigay ko na lang sa inyo ang computation na sulat ko sa baba katapos ko magawa ito. Ayan, dito. Galing dito sa baba, yan bumaba ang mga kable. Ito yung kable na papunta doon sa ating solar water pump. May mga solar pa rin man ako rito. Ayan, mga
panel para yan sa mga ilaw-ilaw ko. So ito, pag ito buksan ko, yan, ilaw siya. So hindi pa maayos kasi masyado pa magulo dito. Pag naayos na ang buong bahay, may ayos ko yan. So ito ang nagko-control ng panel. Sa mga pang-ilaw ko lang yan ha. So ang i-explain ko sa inyo ngayon is yung paano sa tubig. So ito, papunta dito. Yan yung kable. Ito naglagay ako ng switch para easy switch lang siya pag kailangan ko patayin. Tapos papunta siya rito sa itong low voltage drive device. So ang kaya nito is 60 to 90 volts. Yan, galing sa panel. Ngayon ang gagawin nito, so malaki ang voltahe nito. Siya namang ang papunta niyan, out niyan, papunta naman dito sa BFD. Ang gawa naman kasi ng BFD, ayan, nakita nyo, pag humihina ang araw, nababawasan din yung amperahe ng kuryente. Kasi naka 60 amperes ang setup ko niyan. So ang BFD parang ang ginagawa niya kasi parang nire-regulate niya yung kuryente para dun sa motor. Yun ang trabaho nitong BFD. Bigyan ko rin kayo ng ito. Bigyan ko isang video na sample na pagsisetup nito. Basta ang trabaho nito is i-regulate niya. Ang ibig sabihin sa BFD is voltage. Ano ba? Ayan, ang ibig sabihin sa BFD yan. Nakita niyo mababa ang dahil mahina ang araw. Mahina, wala siyang araw ngayon. So, ibig sabihin ng BFD is voltage regulator. Ayun, ibig sabihin ng BFD kasi is voltage frequency drive. So, frequency drive, yung frequency niya is mini-maintain niya. So, tulad nito ngayon, mababa ngayon ng voltage o ampere kasi nga medyo gloomy ngayon, gloomy katanghalian. So, binababa. Pero, pinipilit pa rin niya patakbuhin ang motor na hindi masisira. Kasi pag wala ito, BFD is hindi ko regulated. Usually ginagamit sa mga factory para ma-regulate yung motor at maganda yung palo ng ikot sa motor. So sa YouTube may explain ang BFD. Ang sa akin lang may explain ko paano connection ito. So BFD, tapos nilagyan ko na rin siya ng pag out niya, ayan, 220 na yan, circuit breaker, mga 30 watts, 30 amps lang ang circuit breaker. Then ito na yung papunta doon sa pump. So hindi pa masyadong maayos yung pagkakano kasi ngayon ko pala ito nasubukan. Ayusin ko to pagka naayos ko na itong bahay. Pakita natin sa pump na tayo. So ayan, nandito tayo ngayon sa pump. Ayan, minsan lumalakas ang araw, kaya minsan lumalakas din ang pump. Nakikita natin yan sa pressure. Ayan. So ngayon maintain lang natin siya sa 20 PSI, pero pwede natin i-maintain sa 10 PSI yan. Pagbababa natin. Mga 10 PSI is ayos na para malakas din na kaalis ng tubig. Ayan. May malakas ang 1 horsepower lang yun. Kasi ang deep well ko nga pala, ang lalim lang naman ng deep well ko is nasa lang 40 feet lang yata. Sabi sa akin ng nagbutas ito. So yan. Ito nga pala, nilagyan ko siya ng T kasi kailangan ko mag-priming sa tubig. So para hindi na rin bukas sara nitong valve na to, nilagyan ko na rin siya ng valve, switch valve, para pag bubuksan ko lang siya, ayan. Pag ito ibinaba ko, sigurado tatalsik ang tubig niya kasi may pressure yan. So ngayon, itong tinayan, pupunta siya rito. Pressure. Nilagyan ko rin siya ng one-way valve para ang tubig niya puro papuntang lang doon at hindi babalik dito, para kasi in case na maubos yung wala yung power, may hindi mawawalan ng tubig to. Kumbaga walang hangin na hihilutin. At
papakita ko na sa inyo yung tubig dun sa, ayan, pag-akit niyan papunta dun sa tangke sa tinuro ko kanina. Ayan, from sa tangke naglagay na rin ako ng pipe. Yan yung pipe na yan, yung ulitin mo yan papunta rito tapos sa kubo. Ayan, ito na yung tubig niya. So using pressure ng gravity, ayan siya magbababa ng tubig niya dyan. Siguro mapupuno rin yan a day pag magdamag siya pinapagana. So ayan, pag may mga tanungan kayo, gagawa ulit ako ng video about dito para mas ma-explain ko. Okay, salamat muna. Salamat sa panonood. Bye!